Ito ay isa sa mga pinakaimportanteng bagay para makatulong sa matinding problema ng ating mundo tungkol sa climate change. Ito ay aking umpisahan ngayon, dito sa aking programa, Climate Change Conversation, Unified Voice and Acts to a Sustainable Future. Kasama natin ngayong umaga si Mr. Misael J. Piliagara, isang climate change advocate at volunteer mula sa pamahalaang lungsod ng Cabanatuan sa probinsya ng Nueva Ecija. Hindi lamang siya successful na agriculturist, isa rin siyang eksperto sa larangan ng komunikasyon. Alam niyo bang base sa mga pag-aaral, 2 mula sa 3 individual ang nagnanais pag-usapan ng climate change. Subalit, isa lamang mula sa mga ito ang nananatili sa ganitong kaisipan. At 7 mula sa 10 naman ang never nag-initiate na pag-usapan ng ganitong diskurso. Bakit nga kaya? Kaya naman ang kinakailangan natin gawin para masolusyonan ang bagay na ito ay walang iba kundi pag-usapan ito. Kaya atin ang umpisahan ng diskursong ito. Magandang umaga po, Sir Jay. Maraming salamat po at tinanggap nyo ang aming imbitasyon upang mapag-usapan ng ganito kaimportanteng bagay. Sir Jay? Magandang umaga din, Sir CJ, no? Ako ay nagagalak dahil may mga tao pa ding nakakaisip na gumawa ng ganitong programa at nagmamalasakit sa mundo. Ako si Misael J. Piliagara mula sa local pamahalaan ng Cabanatuan, isang Environmental Health and Communications Officer. Okay, maraming salamat, Sir Jay. Kami po ay excited na malaman ang inyong mga karanasan at plano upang labanan at matulungan ang ating inang kalikasan laban sa global crisis na ito. Okay, so maaari nyo po bang i-share sa amin ngayong umaga ang inyong advocacy at mga programa na inyo nang nagawa o ginagawa pa lamang sa kasalukuyan? Okay. Magandang umaga pong muli sa ating mga manonood at nakikinig. Simple lamang po ang aming advocacy tulad ng ibang pamahalaan. We advocate for ambitious and inclusive action to address climate change. We call for policies that invest in clean, renewable and sustainable energy. Gamit itong framework na ito, malaking tulong ito upang mais or mabawasan ang heavy toll that climate change is taking with communities. Patungkol naman sa ating mga programa, meron tayong tinatawag na fora or series of forums na ito ang pinag-usapan. Ang mga ganitong programa ay diskurso para sa mga policy makers upang mapag-usapan ng mga alternatibong pamamaraan at viable act para sa ating future management kung magiging mas malala pa ang ating sitwasyon. Alam din naman natin na ang ating kalikasan ay ating magulang. Kailangan din nila ng hustisya at solusyon laban sa mga bulag at mapang-abusong tao. At bukod pa dito, ito ay nakaangkla sa ating sustainable development goals. So kapag nagtagumpay tayo na gawin ang part natin, maski na ito ay manggaling sa sobrang liit na pamamaraan, ito ay malaking tulong kung lahat tayo ay mag-uumpisang gumawa ng aksyon. Pero bago ang aksyon, siyempre tama ka doon, Sir CJ, dapat muna natin itong pag-usapan at malaman. Ayun, so maraming salamat. Tama ka din, Sir Jay. Lahat naman ng bagay ay nag-uumpisa sa maliit. At kapag nagsama-sama ay magiging malaking epekto sa ating komunidad. Okay, so paano naman po kayo na-inspired gawin ng mga bagay na ito? Bakit niyo po ito pinasok? Okay, no? I-share ko lang. Alam ba, bata pa lang kasi ako, isa na akong active member ng local projects ng aming school at barangay. Yung mga project na clean and green, tree planting, at mga talakayan patungkol sa kalikasan. I also owned a small farm at dito ko talaga nakita yung buhay ko. Buhay talaga ako dahil sa panahon ngayon, umaasa na lang ako sa mga tanim kong gulay, prutas, kasi kung sa mga malls at stalls ka bibili ay malamang marami ng chemical ito. Oo, tama yan. Okay, so gaano naman po kaimportante sa inyong tingin ng climate change education sa ating community? Very important syempre. Ganito kasi yan. Tayong tao ang problema dyan. Pero tayo din ang solusyon. Kaya ginawa yung mga programa sa edukasyon para maipamulat natin sa mga estudyante na ito yung realidad at ito yung pwede nating gawin. At kapag hindi natin na isabuhay yan, yan yung magiging problema.
Ang climate change kasi sobrang lawak niyan at hindi mo agad yan maiintindi sa mga bata. Pero ang ideal, syempre, ay maging aware sila yung pagka-severe ng problemang ito ay nandyan lang at anytime pwede may mangyaring hindi maganda. Yes. Ito yung ayaw natin. Yung takot lang ang maaalala nila, hindi yung innovation o yung solusyon. Tama. Kaya napaka-importante ng edukasyon. Andyan ang paghubog ng values ng bata. Initiative at pagkalinga sa kalikasan. Imagine natin kung wala sa curriculum ang environmental and livelihood education, baka lahat ng mga bata o ang henerasyon na ngayon ay nagkakalat. Walang alam sa pagka-abnormal ng weather system natin. Yes. O sa sobrang importante nito, education is the fundamental stage para sa mga bata. Yan. Correct. Yun. Agree naman ako doon, ano? So, ano naman po ang inyong pangarap para sa ating kalikasan? Ano po yung vision nyo buhat sa mga projects at movements na inyo pong ginagawa sa kasalukuyan? Siyempre, yung pangarap ko sa kalikasan, sa tingin ko, marami sa atin ang gustong ma-restore yung buhay ng ating kalikasan. Ayan, hindi lang naman ako yung nangangarap dyan. Kasi kung lalabas ka ngayon at titingin ka, lalo sa mga rural areas, parang wala ka na halos makikitang greeneries, mga puno, mga damuhan, halaman. Grabe yan. Puro usok ng sasakyan, baradong kanal, maraming sapa, devastated trees. Dahil sa mga bagong establishmento, sobrang daming dumi sa paligid. So, ang vision ng aming team ay una, inormalize sa mga diskursong katulad ng programang ito. Wow. Dahil sa panahon ngayon, hindi na natin problema ang venue at merienda dahil virtual na nga eh. Oo, tulad ng ginagawa natin ngayon. Yes. Ito din ay i-air sa local naming lungsod, sa radyo, sa TV, at sa mga social media accounts. Pangalawa, pakikipag-ugnayan sa ating mga kalapit na paaralan at universidad upang i-require ang ating mga estudyante na makiisa at magkaroon ng sariling tanim na puno sa kanilang paaralan bilang parte ng kanilang grades o project sa kanilang klase. Okay, Ayun, maganda di ba? yun. Maganda 'yon para sa mga estudyante at mga kabataan. Kasi kami ay nag-i-endorso din ng mga proyekto na naglalayong makapagbigay ng renewable energies para sa mga negosyante. Mga solar po ito. Oh, ano? yes, yan nga. Sa negosyante, sa schools and universities. Ito yung mga solar management system Yes. o renewable energies na isa ring malaking tulong sa pangangalaga ng ating kalikasan. Okay. Sa aming tanggapan, naumpisahan ng itong pangarap na ito, ang aming isang green community. At syempre, inumpisahan na namin ito sa aming department upang magsilbing inspiration para sa ating mga kababayan. Wow, so maraming salamat po sa time nyo. Napaka-fruitful po ng ating diskurso ngayong umaga. Pero may tanong ko lang upang sakali baka may sa mga tagapakinig natin, baka may gustong makidalo dito. Ano po yung requirements o may kailangan ba silang dalhin pag pupunta sa inyo para makiisa sila sa ganitong ka-meaningful na activity? Okay. Ipinaabot ko po sa ating mga tagapakinig at manonood na ang aming tanggapan po ay bukas sa ating mga kababayan. Ayan, sa mga estudyante, kahit sino man dyan, na ito ay laging bukas at lalong-lalo na po sa mga taong gusto makiisa o maging volunteer sa ating proyektong ito. Magdadala lamang sila ng kanilang ID o kahit anong ID sa aming opisina at ililista lang sila upang opisyal na ma-acknowledge sa aming records. Okay, so Sir Jay, bago tayo magtapos, ano po ang final message o huling mensahe ninyo para sa ating mga tagapakinig? Okay, sa ating mga manonood at sa ating mga tagapakinig, sana ating bigyang pansin ng mga ganitong klase ng usapin at programa dahil ito ang magdidikta ng ating mga kinabukasan. Ang ating lupang inaapakan ay pare-pareho nating tahanan. Kaya nararapat lamang na ito ay ating alagaan at ingatan. Hindi masama pag-usapan ng mga ganitong bagay. Hindi rin masama magtanong sa ating mga guro tungkol dito. At simpleng paggamit ng plastic, paghiwalay ng mga basura sa tapunan at pakikiisa sa mga pangkalikasang programa ay isang hakbang
mula sa ating ideal future. Okay, Sir CJ, maraming salamat Okay. po for having me in this program. Okay, so maraming salamat po Sir Jay. So dito po nagtatapos ang ating programa sa linggong ito. Again, this is CJ Fausto from UP Open University at samahan ninyo akong muli sa susunod na episode ng Climate Change Conversation, Unified Voice and Acts to a Sustainable Future. Maraming salamat!